Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Wednesday. Hi, partner! Hi, partner! Yes! 2 days na lang. Weekend na naman. At saka 2 days na lang, I think. Yes! Araw na naman ang sweldo. Kita nyo na. Diba? Hindi naman po forever ang paghihirap. Tama. Hindi naman po forever ang pangungutang. Diba? Dadating din ang panahon ng pagbayad. O ulitin po kung nangutang at merong nakuha po na sweldo, diba? Kung hindi mo man kayang buong bayaran, diba? Basta magbayad ka. Alam nyo, kahit pa konti-konti na-appreciate yun ng taong inutangan ninyo. Correct. Kasi nakakaalala kayo na may utang kayo. Tama. Diba? Huwag yung totally dead ma. Truth. Nakalimot. Correct, diba? Parang wala lang, diba? May amnesia bigla. True, pero nung nangungutang, ang daming iyak, diba? Nung bayaran na, ang daming patay mali siya. Diba? Nagkusa kayong mangutang, magkusa kayong magbayad. Sa true, lalo. Payo namin sa sarili namin yan. Correct, diba? Kaya nga lagi namin tong topic Para i-remind din ng mga sarili namin, importantatious na magbayad ng utang. At tama naman yun kahit po paunti-unti. Correct Oo, kaysa naman wala talaga at deadma po talaga. So importantatious po talaga yun. Kasi tandaan po natin na kapag tayo po ay nangungutang, hindi lang po pera ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, tiwala, yan, kredibilidad, relationship, yan. Sa true lalo, ganun. Diba yung halimbawa sa bangko, kapag maganda yung relasyon mo sa kanila kasi nagbabayad ka ng utang, nauulit yung pangungutang Tama. Diba? So may ibig sabihin, maganda yung relationship ninyong dalawa. Ganun din sa mga kaibigan. Sa truth. Diba yung mga magkakaibigan na nagpapautangan, tapos maayos yung bayaran. Diba nananatili sila magkaibigan? Pag hindi maayos ang magbayad, wala na. Oo. Papalapit ka pa lang, nakasakay na siya ng jeep papuntang Rizal. Papunta na siyang Tanay. Palayo sa'yo. Nag-hiking bigla, namundok ka. Correct. Isipin mo sa Makati, kaya biglang nagtanay, di ba? Biglang naging mountaineer. Kahit hindi talaga siya athletic, di ba? Alang-alang sa pag-iwas sa'yo. Di ba? Pero kapag maganda ang iyong credit history. Yan. Di ba? Yun pala yung term doon, credit diba? history. Siyempre alam natin yan. Magandang yung mga credit points. Yan, yung mga diba? ganon. Hindi, kasi dagdag points yan Para posible ka pang makaulit. Yes. Yung kapag hindi ka nakakalimot, yan, di ba? Tapos yung hindi yung ikaw pa yung mayabang. Yan. So dapat ikaw yung laging nagpapasensya. Totoo naman kasi hindi mo pa nababayaran. Tandaan mo kung halimbawa malaking amount ang inutang mo, tapos hindi mo siya maibabalik ng full amount. Na yun, considered as wali na para dun sa inutangan mo yun. Kasi kapag binigyan mo yan ng pabarya-barya pa isa-isa, wala na yun. Hindi na ganun. Para sa akin hindi na same value as 20,000. Totoo yun. Yung pa 500 more, pa 1,000. Pero okay na din yun. Basta mabayaran. Kesa naman, di ba, dumedma na. Nako! Ang dami nasasaktan ngayong umaga. The Deadma people just left the Facebook Live. Tayo na naman ang topic, sabing gano'n. Nananakit na naman yung dalawa. Correct. Bakit ito na naman ba kasi ang topic? Correct. Because the design is very makapanakit, di ba? The design is very, the truth hurts, di ba? The design is very relatable. Yes. Di ba? Lahat tayo relate sa usapang utang. At yung sinasabi ko kanina, di ba, na, tingnan mo, sabi mo nga, partner, ilang araw na lang, weekend na ulit, di ba? Ganon yung feeling natin nung bumalik tayong lahat kahapon, di ba? Na parang, bakit hindi tayo anak mayaman?
Bakit kailangan kumayod na naman, di ba? Ganun ang feeling natin. Tapos ngayon, bumangon tayo ng Wednesday, before we all know it, weekend na naman, makakapagpahinga na naman. Tapos, and before we all know it, kung halimbawa, gumastos ka ng matindi, nagbayad ka ng utang, may event kayo, o kaya nag-outing kayo nung nakaraang linggo, ito na naman, araw na naman ng sweldo. Malapit na naman. Walang forever. Yes, naniniwala ako dyan. Tama ka doon sa sinabi mo din kanina, partner, no, na yung inutang mo, hindi na same value after mong after lumipas ang ilang buwan. Correct. Tapos babayaran mo siya ng pakonti-konti. Actually, lugi nga dito yung nagpautang unless may pa-interest siya. Tama. Diba? Kasi pero kung walang pa-interest, lugi na siya doon. Tapos matagal mo pang binayaran, 5 years mo binayaran. Tama. Kung sanang in-invest niya yung 20,000 na yun sa paluwagan. Diba? Sana pinaikot niya. Diba? Nagamit niya sa ibang paraan. Sana lumalago pero nasa iyo. Hindi mo binabayaran, nakatago sa iyo. Diba? Nang walang interest, so lugi na siya doon. Tapos dead ka pa, diba? Medyo makapal. The design is very makapal ang pes. Ganon. So, importantacious talaga na magbayad po. Yan. Correct. Ulit-ulit kami kasi para remind din kami, di ba? At hindi lang sa yun nga sinasabi natin, partner, hindi lang sa karelasyon o ibig sabihin yung kaopisina, ganyan. Maski yung mga utang mo doon sa kung saan ka man nag-utang na kumpanya. Kailangan po talaga yun. Ako na-realize ko lang, malaki na yan. Kaya kawawa sa akin yung mga inutangan ko nung bata pa ako. Oo. Hindi, tsaka partner, totoo yung sinasabing blacklist. Okay. Oo, yung kapag halimbawa credit card, tapos pero ang blue list lang. Hindi ko sure, partner, pag black talaga, parang feeling mo talaga, parang ang sama-sama ng ugali mo, parang ang itim-itim na budhi mo. Merong ganon. Baka wala ba may blue list? Kung may blacklist, may white list? Hindi, black agad, partner. Talagang X, ganon. Ewan ko ako partner share ko lang ito based on experience yung akin. Siyempre nung bata pa ako, nung hindi pa ako nagtatrabaho dito. Oo. Tapos nagtatrabaho pa ako sa dati kong pinagtatrabahuhan. 'Di ba siyempre parang nauso yung mag-offer ng mga credit card, ganyan. Hanggang ngayon naman. Pamunta ka sa gas station, correct. May mga offer dyan. Hanggang ngayon naman. So nung time na yun, partner, siyempre bata pa ako. Tapos pwede daw ako magkaroon ng credit card. Natatandaan ko nga po, partner, noon, parang grabe proud na proud ako sa credit limit kong 10,000. Ano parang 2,000 at saka parang ang syala mong tingnan, pag may credit card ka, ganon, di ba? Pa-swipe. Yes, di ba? So, dati 2001, parang ganyan. So, parang, dalawa ang card ko noon, partner. May credit limit parehas yun na, isang 10, isang 20, ganyan. So, syempre, dalawa pa? Oo, mayabang. Tumadalawang credit card pa. Wala namang, kung tutuusin, wala naman din talaga akong pambayad. Alam mo yung kapag swipe mo siya, kunyari, mabuo mo yung 10,000, hindi ko alam talaga kung paano ko babayaran. Although may work ako noon, alam ko sakto lang din yung yung kita. Parang ganun. So, ang ending, 'di ba? To make the long story short, na-swipe nakuha parehas na yung na-max out yung credit card. Isang 10,000 tsaka isang 20,000. Sagad. Gamit na gamit. Pagod na pagod yung credit card. Correct, Ilang na ilang swipe Talagang parang feeling mo umakyat ng 50 bundok. Ganon. Pagod na pagod yung credit. Na-swipe na-max out nga. Gasgas na gasgas Truth, na ganyan. Diba? Gets nyo na. Basta na-max out yung 10 at 20,000. So, sa madaling salita, fast forward, hindi ko nabayaran, partner. Kasi, ang pinag-uusapan natin sa radyo ngayon yan. Hindi, share ko lang kasi to. So, baka malaking bagay ito para may matutunan po tayo, mga kaibigan. Alam nyo naman namang sinishare namin sa radyo, hindi tayo sure kung totoo. So, bahala minsan, na lang kayo. ura-uradang invento lang. Bahala na lang kayo kung maniniwala kayo. Bakit kasi may credibility pa tayo? Ako nga Kung araw-araw ura-urada kanya-kanyang isip ng kwento. Ganun talaga. Hindi mo alam kung totoo na o ganun or talaga. hindi. So anyways, partner, hindi ko siya nabayaran. Galingan mo to. Pag kinuwento mo to next month, tapos nakalimutan mo, ibig sabihin hindi talaga totoo yung sinasabi mo. So hindi ko nabayaran kasi wala akong pambayad. Yan kasi ito yung gusto kong sabihin para sa inyo. Kung sa feeling po ninyo parang nakakasyala yung credit card, totoo naman din, diba? Nakakamayaman, totoo naman din. The design is very nakakamayaman, nag-swipe siya, diba? Hindi nag-isip, swipe na lang, ganon. Talaga, the design is very Ayala. Nakatala sa Ayala, Alabang, ganon. O tayo lang nag-iisip niyan. Hindi, yun ako yun yung thinking ko eh. Pero, yun nga, yun naman yung iniisip mo eh,
parang, sige, swipe, bahala na si Lord kung paano ko babayaran. Pero ang ending dito, kung sa tingin mo kilala mo naman yung sarili mo, alam mo naman ang kinikita mo, alam mo naman ang mga gastusin mo. Kung alam mo sa sarili mo, hindi mo siya paninindigan, wag na lang. So, eto na nga ang kwento dyan. So, hindi ko na bayaran. Sorry na po dun sa hindi ko na bayaran. Bale, 2001 nilang 21 years. So, 22 years ago yung partner. So, may utak kang 30,000. Malamang 300,000 na yung value nun ngayon. Lugin-lugi. So anyways, parang gano'n ang eksena. Parang nabayaran pero unti-unti, hindi nabayaran ng buo. Parang gano'n. Okay. So doon ko na-realize ko yung tinatawag na blacklist. Nung nandito na ako sa Love Radio. Okay. Tas feeling ko, kaya ko nang mag-credit card. Okay. Ibig sabihin, parang yung kinikita ko, sapat na para makapag-swipe, meron akong pambayad monthly, gano'n. Pero by the time na gano'n na yung eksena ko, partner, hindi na ako ina-approve. Oo nga, natandaan ko, partner. Nakatimbre ka na. Oo, dalawa sa lahat ng bangko. Parang natandaan ko yung iba pa yung manager niyan dito sa malapit sa atin. Natatandaan ko parang sabay tayo nag-apply. Ikaw lang ang binigyan. Tapos ang natatandaan ko, yung manager parang di niya mawari kung paano niya ipapaliwanag sa akin. So ako na lang yung parang nag-assume sa sarili ko. Kasi parang, ba't na-approve si Chuper? Ako hindi. Anong meron? Parang parehas lang naman kami ng sweldo. Parehas lang naman kami nasa tambalan. Bakit siya angap? Di ba? Bakit siya na-approve? Ganyan, di ba? So ako parang, okay. Kasi may tinatawag palang blacklist. Parang feeling ko 10 years siya eh. Matagal na pa. Ano yung paso na yun, partner? Paso na. Hindi, pwede na talaga ako. Lagi nga ako pero ayoko na mag-credit card. Actually, wala din talaga akong credit card. Kasi it is a major responsibility. Sa totoo lang, wala talaga akong credit card. Bakit? Kasi may feeling tayo minsan na lagi tayong may pera kahit hindi natin sure kung paano natin babayaran. 'Di ba? Yun lang yung problema ko. Parang kilala ko rin yung sarili ko na medyo gastador. So kung alam kong kilala ko yung sarili ko na gano'n, na madali akong matukso, marupok ako pagdating sa sale. Pag sinasabi sa akin na last na to, nape-pressure ako, kailangan ko siyang bilhin. Yung may pag-pressure kasi may last day ng sale. Hindi lang yung last day ng sale. Kapag sinabi sa akin ng dicer na last na po kasi itong Paris na to dahil ito po ay in demand. Tapos alam kong nasa size ko siya, partner. Tapos sinabihan ako ng last, ang rupok-rupok ko pagdating sa kanya. Ibig sabihin, swipe agad. Walang isip-isip. Oo, kahit wala akong alam kong ready on hand na cash, hindi na ako mag-iisip. So alam kong mga ganun ako, kaya hindi na ako nag-attempt na magkaroon. Pero ang kinikwento ko lang is, may posibilidad na kung kailan ready ka na magkaroon ng ganyan, may possibility dahil badang record mo na hindi ka na ma-approve. May ganun. Pwede hindi ko lang itanong sa bangko yan kung ano na po bang status ko. I was about to say, that was before Hindi na namin alam kung ngayon. Kasi minsan, kapag naglalakad ako sa mall, sinasabihin, uy, naka-blue ka, pwede ka mag-credit card. So iniisip ko parang, pwede pala. Pwede na pala kasi dati parang sobrang 'di ba, ang background investigation so much bago ka magkaroon ng credit card. Hindi ko lang matinding screening yung nangyayari noon. Parang ngayon pamigay na nga lang Hindi ko sure. Hindi namin sure Hindi, pero may ganun. May ganun kami feeling lang namin, impression lang namin. Hindi namin alam kung totoo yung mga sinasabi namin. Correct. Ang tawag dito, the design is very nagmamarunong. Okay? So, ibig sabihin, ito po ay kwento na hindi kayo sure kung totoo o hindi. Kung kayo po interesado, lumapit po kayo sa experts. Magtatanong po kayo sa bangko. Correct. Sabi mo, narinig ko po sa radyo, ganito, ganyan. Totoo po ba yun? O ngayon, kapag sinabi ng bangko na hindi, sa bangko po kayo maniwala. Correct. At saka yung bangko nyo yung nakakaalam din ng credit history ninyo. Diba? Kung saan kayo nag-iipon ng pera, kung saan kayo gumagawa ng transaction. So, pwede nyo itanong sa kanila kung anong status nyo, naka-blacklist din ba kayo? Correct. Para aware kayo. O pink lang yung sayo. Ibig sabihin, pabebe lang. Parang pinag-iisipan pa ng bangko kung bibigyan ko hindi. Kasi, pabebe lang, pabebe pink. Ganon, ganyan. Itatanong nyo. Ako naman, partner, hindi ko naman siya, hindi mo na tinanong. Oo, hindi siya confirmed. Okay. Parang inassume ko lang. Nasabi ko, siguro baka may note. Oo, yung parang ganun, may mark, parang ganun. Kaya sana mawala na yun, no? Yung mga black. Feeling ko. Hindi, tanggalin na talaga nila. Oo, hindi. Again ulitin ko po, feeling ko. So, ang feelings ko po ay hindi valid. So, ang feelings ko po ay hindi sure. May pambayad na po si Nicole ngayon. Hindi. Pero wala na akong balak. Huwag niyo po ko offeran.
Wala na talaga Magkano ba yung interest na 30,000 na hindi nabayaran? Babayaran niya ngayon. Isang perlas sa tenga na ang ibabayad niya ngayon. Mas mataas yung value kaysa 30,000. Charot! Walang ganon. Walang eksenang mga ganyan. Pero yung sinasabi talaga natin dito, yung responsibility, your accountability, na kapag nangutang ka, kailangan mong bayaran. Yung paggamit ng credit card, hindi kami against dyan. Of course sobrang laking tulong na magkaroon ng credit card. Diba? In case of emergency, diba? Yan, nagagamit natin yan. Kung wala kang emergency fund, kapag may na-hospitalize sa inyo, pwedeng pambayad ng credit card. Mga ganong instances. Correct. So malaking tulong talaga siya. At hindi lang yun kapag meron ako mga kaibigan na sobrang galing ng paggamit nila ng credit card, they're very smart about it, na kaya nila sinaswipe ng bonggang-bongga dahil dun sa mga points. Meron akong friend partner na lagi siyang nasa iba't ibang hotel dahil nakukuha niya yung mga ganong klaseng mga staycation dahil sa mga points niya, kakaswipe niya ng credit card. So kung alam mo, sa madaling salita, if you are smart about it, kilala mo yung sarili mo, kung alam mong gastador ka na wala ka pang pambaya, 'di ba? Sakto lang yung kinikita mo, di wag na muna. Pero kung kilala mo yung sarili mo na smart ka pagdating sa purchases, disiplinado ka, hindi ka impulsive. True, 'di ba? Magagamit mo 'yan kapag ka emergency purposes, 'di ba? Di go ahead kasi ang sarap. May security ka rin naman kapag ka may ganun ka eh. Natatandaan ko yung isang kong kakilala, real story hindi na po to etchos. Pinambayad nila sa hospital bill ng kamag-anak nila is their credit card. So umabot sa 6 digits yung binayad nila na bill. Ang naging ending, merong kapalit na points na may nakapalit na benefit which is 6 na round trip ticket to El Nido. Wow! Diba? May ganun. May may reward pala yung mangutang. Ay, wait lang. Hindi ko sure El Nido Bohol. Sorry. So, hindi na tayo sure kung totoo yung kwento. Kahit ako mamaya mangutang agad ako ng 100,000 kung may chance mo na pumunta ng Palau, El Nido at saka Bohol eh. Kaya Bohol, round diba? trip pa ha. At hindi lang isa, 6. Isipin mo yun. Totoo yun. Sabi ko, Teka nga, magdadagdag nga akong credit card mamaya, 5 agad. So kung lahat ng bangko. Hindi. Kung smart ka about it, marunong kang gumamit dun, bakit naman hindi? Diba? Ang laki ng benefits talaga ng mga taong may credit card na marunong humawak, marunong gumamit. Isang malaking check, 'di ba? Napaisip tuloy ako. Maging responsible po tayo pagdating po sa pag-handle ng mga finances natin, 'di ba? Correct. We say tayo and natin kasi kasama kami. Kasi hindi namin ma-handle yung amin eh. So ito po ay reminder din po sa amin. Okay. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Taray si Boss Jamie, 3 ang credit card. Ako wala talaga akong credit card. Yung kwento ko dati na yung credit card namin, pag alam namin, kunyari, meron kaming pinaggamitan tapos medyo for us malaki. Pagkatapos nun ang credit card namin hindi namin dinadala. Totoo yung sinasabi ko, nilalagay namin siya sa loob ng Ziploc tapos nilalagay namin siya sa freezer. Totoo talaga pinatitigas namin sa loob ng yelo. Totoo yun kasi para hindi mo magamit. Para hindi mo basta-bastang magagamit. Tama rin ka siyempre magtitibag ka pa ng yelo bago mo correct, siya makuha. Diba? By the time na natibag mo, nakapag-isip-isip ka na kung kailangan ko ba talaga yung sapatos na yon. Hindi ba't mas marami naman akong sapatos? Kailangan ko ba itong damit na ito or kailangan ko ba itong gadget na ito? Meron pa naman akong gadget na gumagana. By the time na, yun nga, napatunaw mo na yung yelo, naisip mo na ay, hindi ko na pala siya kailangan. Nagkaroon ka ng chance to think. So yun, true story din yun, partner. Na-imagine ko kunyari in case of emergency, no? Oo, nagbabasag kami ng yelo. May dala ka sa hospital na bloke ng yelo. Bakit may bloke ng yelo yung babae? Nandun daw yung credit card. Yung nakapili ka sa cashier, tulo ka ng tulo. True. Pero kasi 'di ba, you have to think about it kasi pag alam mo sa sarili mo na hindi ka nag-iisip, na hindi ka talaga responsible about it. Never. Kaya nga ako kahit na pwede na ako mag-credit card, ako na mismo ang tumatanggi. Kahit pa sinasabi sa akin na, hindi, at least for emergency, ako para sa akin, ang hindi sale. Hindi na kailangan ng emergency. Ang emergency ni Nicole. Ang sale ay emergency for me.
So kung ang sale ay emergency for you, 'di ba? Huwag ka magka-credit card. Oo. Tsaka madali na yan. Kumbaga, hindi na kailangan ng credit card. Isang sanla lang ng singsing niyan. Isang sanla lang ng perlas niyan. Yun na yun. May makukuha at makukuha ka agad. Sure ka bang tunay yan? Malay mo, ano lang yan? Ano tawag doon? Naptalina. Naptalina pinaliit. Ganun. O yun. Pero maging responsable po tayo. Yun naman po yung pinaka-bottom line doon. Totoo yun. Ako may isa kong credit card. Ano lang yun eh. Pinagbigyan ko lang yung dati sa bangko na every time na pumupunta ako doon, lagi akong sige na sir, kuha ka ng credit card. So napilitan ako. Dati mababa lang ang credit limit. Noon ngayon medyo tumaas na doble ng slight. Pero sagad-sagaran din, naalala ko. Correct. Pero nagamit ko lang yun, kunyari pang tuition. Hindi ko siya ginagamit pag pupunta ako ng mall. Lumaki yung bill ko ngayon dahil kakabayad ng tuition. Hindi ko kasi nababayaran. Kasi malaki naman kasi yung tuition mo, partner. So ilang swipe yun. Oo, ilang tuition mo ang swipe doon. Oo. So napakinabangan ko siya ng ganon. Yun yung sinasabi natin. Na pwede. Na wala akong funds na ganon kalaki ng isang bayaran eh. True. So kailangan ko siyang iswipe pa. Yun nga lang, problema ko ngayon, matatapos na ako mag-aral. Hindi pa natatapos. Yung yung bayarin. Yan lamang. Di ba, partner? Naitawid naman, pero hindi naitawid yung yung pag-aaral. Hindi maitawid yung pagbabayad. Nakakaloka. Hindi, charot lang. Ibig sabihin, in case of emergency talaga magagamit. Normally sa mga hospital yan eh. Sa pamilya nyo, pag nagkaroon ng emergency, yes. Tas wala kayong emergency fund, wala kayong cash na natago, walang pwedeng i-withdraw ka agad. Sa madaling salita, wala kayong hawak na cash. Yes. Yung credit card na yun, yung magsisave sa sino mang may sakit para sa mga hospital bills ninyo. So talagang siya, laking benefits. Sobrang helpful. Yes. Ganon. Pero again, kung gagamitin mo lang siya, tara, coffee tayo sa labas, tambay-tambay, swipe, tas konting lakad. Ay, teka, bili tayo ng ganito, maganda yung sapatos sale kasi swipe ulit. Medyo hindi magandang habit 'yon. Yes. Kasi hindi naman tatatapos every time na pupunta ka ng mall, hindi naman nawawala yung sapatos diyan eh. So every time na pupunta ka diyan, matutukso At saka lagi-lagi kang swipe. Correct, at lagi-laging may sale. At lagi-laging sasabihin sa iyo ng nagbebenta na bagay siya sa iyo. Di ba? Wala namang nagbebenta na nagsasabing hindi bagay. Kailangan para makabenta, sasabihin, oh my God, ma'am! Sa lahat po ng mga sumukat sa inyo po talaga bumagay yung mga ganon. Laging may ganon. Ito yung example ng credit card. Alam mo yung credit card namin, partner? Ang asawa ko lang ang may credit card. Nasa ref talaga siya. Tingnan mo, ito yung lagay ng itlog, di ba? Nasa ref talaga siya. Hindi talaga namin yan tinatanggal. Pwede naman palunok nyo muna sa isa pamilya, di ba? Sa family member ninyo. Ayaw naman namin gupitin kasi ang ganda na ng credit limit nito. Pero ayan, nasa lagayin siya ng itlog. Pwede naman ibuon muna sa ilalim ng lupa. Di ba? Yung gano'n. Kasi nagtataka, pagbukas, ano laman ng ref nyo? Hindi itlog, credit card. Hindi kasi halimbawa, kapag ka-impulsive ka talaga, parang, meron akong speaker na gustong-gusto. Gustong-gusto ko talaga yung speaker na yon. So, baka naman po yung mga mayayaman dyan. Para hindi na po namin i-swipe yung credit card. So, meron akong speaker na gustong-gusto. Marshall siya. Meron naman actually may Marshall kami. Kaya lang, hindi kasi portable. Hindi siya portable, malaki siya. So, yung gusto ko na Marshall, yung portable, yung pwede sa beach, ganon, yung Bluetooth siya, ganon. Na, ganito lang siya maliit, ganyan. Gustong ko talaga siya. So, napunta kami sa mall, at lagi ko talaga siyang gusto, hindi ko lang nabibili kasi nga, wala nga akong credit card. Which is always a good... credit card lang yung Hindi naman, wala din akong cash. Wala din akong cash. Hindi mo binibili dahil ng credit card. Totoo. Wala din talaga akong cash. Wala din talaga akong pambayad. So, nung one time, recent lang yun, parang bago mag-Holy Week. So, pumunta kami sa BGC yan. Tapos nakita ko na naman siya. So sabi ko, Tapos sabi ko, dala mo yung credit card mo. Sabi ko din sa asawa ko. Sabi niya, hindi, nasa yellow pa rin. Nasa rep, nasa may itlog. Ganon. So umuwi ako na hindi ko siya nabili. Pero,
Kasi ang in thinking ko, bilhin na natin kasi po magbe-beach kami. Magbe-beach tayo. Parang yun na yung perfect time. Kailan ulit magbe-beach? Next summer ulit. Kasi kumbaga sa pamilya namin partner, tapos na yung family outing namin, yun na yun. For summer, ano na kami, kota na, parang ganun. So, bagay na bagay yun. Pero nung nakauwi kami at hindi ko nabili, at nakapag-beach kami, na-realize ko na hindi ko naman pala siya kailangan. Kumbaga parang himasmasan ka eh. Oo, kumbaga parang na-enjoy ko rin naman yung beach nang hindi ko kailangang meron akong sariling speaker kasi yung katabing cottage may speaker naman sila. Yun nga lang pwede makishare pwede ng naman sound. makirinig, 'di ba? Oo. 'Di ba? Yun nga lang very China. The Bluetooth is soon is on, 'di ba? Ganun yung kapag China yung China yung Bluetooth. The Bluetooth is on, ganyan. Tapos may mga inchik na salita, ganun, 'di ba? So ibig sabihin, yun yung mga example. Pero kung ako yun, part akin yung credit card, hindi ko na inisip yun. Na-swipe ko na agad. O edi utang na naman yun. Na tinanong mo nga, 'di ba? Anong tanong mo sa aking partner? Bakit credit card na lang ba yung pambili? Sabi ko hindi, cash. Kaya lang wala din akong cash. So ibig sabihin, kung wala ka ding cash, 'di ba? Wala kang pambayad doon, edi ibig sabihin hindi mo pa siya deserve. Ganun lang yun. May card na may inoffer din sa akin yung bangko. Pwede mo siyang ma-withdrawhan. Hindi ko alam kung pwede mo siyang i-swipe. Pati credit card, 'di ba? Pwede ka mag-withdraw ng cash. Ba? Oo. Pero may interest 'yun. Paano ba? Basta wala akong credit card. Ang credit card ko nasa yellow. Kailangan may OTP na hindi nakalimutan ka na yung OTP ko, parang gano'n. May PIN na binibigay. Hindi ko rin alam. Hindi ako relate dahil wala akong credit card. Pero pwede ka mag-withdraw ng cash. 'Di ba nakalagay yun sa parang dun sa details about your credit card, meron kang, kunyari, ito yung credit limit mo, ang pwede mong i-withdraw na cash ay ganitong amount. Parang ganun. Pero may interest din yun Baka akala nyo po debit card yan, walang interest. May bayad din. ATM yun, ito, kala mo sweldo mo yan, hindi mo sweldo yan. Utang yan, tandaan mo. Totoo. Jutang, medyo ganun. malaki interest ng credit card ngayon. Oo. At tandaan po natin kung hindi naman po to bago pero baka lang just in case hindi mo alam. Kung ang binabayaran mo lang sa credit card ay puro yung amount, ano yung tawag doon? Yung amount ano yung tawag? Interest. Hindi, yung parang yung pwede mong i-pay na amount. Wait lang, buksan ko yung Gmail. Yun. Kapag yun lang ang binabayaran mo, hindi mo nababayaran yung yung principal na amount. So, ibig sabihin, yung mismong utang mo ay hindi mo pa, hindi mo pa siya nababayaran. Yun. Yung akala mo, hindi, every month nagbabayad. Bayad. Yung minimum amount due. Yun, yung minimum amount na due. So, kapag yun at yun lang ang binabayaran mo, ay nako, sinasabi ko sa iyo, kabisyo. Akala mo parang, I'm a very responsible credit card payer. Pero ang hindi mo alam, hindi mo pa nababayaran yung utang mo At kapag na-late ka pa ng bayad, kunyari ang deadline ay today, April 12, nagbayad ka April 13, may finance charge na yun. Malaki-laki yun. Malaki din, parang 850, depende. Parang depende sa amount. Depende sa utang mo. Oo, parang ganun, hindi din namin alam. Ganyan. Basta kailangan maging responsible tayo, credit card holder. Yes. O user. Kasi mahirap talaga pag hindi natin nararamdaman kasing labas ng pera ang nakikita lang natin yung excitement ng pag-purchase, ng pag-swipe. Pero yung burden ng pagbabayad hindi pa natin ramdam until hindi na natin magamit yung credit card kasi sagad na. Yes. Until dumating sa atin yung bills na makita natin ang dami-dami na pala nating utang. Diba? Pero yung swipe wala ang dali-dali kasi siyang gawin. Correct. At sobrang mapanukso talaga yun. Pag nakita mo kunyari sa estante, kunyari cellphone na gustong-gusto mo, hindi ko naman siya babayaran ng buo Babayaran ko siya installment. Diba? 3 years to pay. Diba? 24 months to pay. Correct. Diba? So, pag dinivide mo, nga naman, mura. Diba? 2,000 lang per month. Correct. Isang item lang yun. Meron kang 10 purchases. 10 items na bilhin na dagdag 2,000. So meron kang 10,000 buwan-buwan. Diba? Na binabayaran ng hindi mo na mamalaya na yun na pala yung binabayaran mo.
na dapat mong bayaran pala. So nagme-message itong mga may mga alam sa credit card. So like ang sabi ni Boss Jamie, cash advance daw yung tawag doon, yung sinasabi mo. Cash advance. Pero mas mataas daw ang interest noon kaysa nagpa-purchase, ha. So ulitin namin, kapag nakapag-withdraw ka via your credit card, hindi mo sweldo yan, di ba? Cash advance. In advance mo yan sa credit card, ibig sabihin utang yan. At mas mataas daw ang interest kaysa nag-purchase ka. Yun ang sabi. Palibasa tayo, hindi tayo nagbabasa eh. Check lang tayo ng check minsan pag pirma lang ng pirme. Sa agreement, correct. Di ba may mga ganon? Ay, totoo ka dun sa terms and conditions. Ang liit-liit naman kasi. Tapos bigla kang tatanungin if yes, ang liit-liit, ang hirap basahin. Kaya nakakatamad magbasa minsan. Di ba? Ganyan. Tapos pipirmahan mo na lang, hindi mo na malayan. Ang laki-laki pala ng interest. Correct. Although partner, alam ko naman, parang may mga, di ba sabi ko nga, merong mga ways to use your credit card in a smart manner. So, ibig sabihin, parang merong mga alamin mo yung pwedeng ino-offer ng credit card. So, kunyari, may malaki kang utang. Meron ako nabasang ganun eh. So, kunyari, meron kang malaking utang dun sa dalawang ibang credit card company. So, parang pwede mong sabihin dun sa isang credit card company na ang magbabayad nito ay basta may mga ganon. Basta may mga ganong kemerot. So be smart about it. Alamin niyo po lahat. Kaya nga yung sinasabi ni partner na terms and conditions, yung mga ganyan. Mas maganda kahit mahirap po basahin, basahin niyo po, 'di ba? Kung marami po kayong time. Pero kung hindi, ipa-explain niyo po na maigi. Yung halimbawa, may mga ganon partner na parang mag-o-offer ka sa credit card company na halimbawa sasabihin mo, ganito lang yung kaya kong ibayaran eh. Pero medyo malaking amount siya pero hindi full. So ano yung pwede ninyong sa akin, parang ano yung pwede natin pag-usapan tungkol dito? Parang pwedeng may mga ganun. May ganun. Oo. So alam niyo po yung mga ganung klase. Sa mga loans, ganun din eh. Diba? Pag kunyari hindi mo nabayaran yung loan mo, halimbawa, home loan, hindi rin ako sure, wag na natin pag-usapan. Pero parang ganun. Magtanong po kayo ha, hindi kami expert. Oo. Parang pwedeng, magkaroon kayo na agreement na, sige, divide ko into ganito, how many months of, parang, di ba, payment, ganyan. Alam ko na arrange siya sa madaling salita. Correct. Parang ganon. Sabi ni Boss Jamie, tawag dyan. alam, balance transfers. As long as no transfer fee and no interest for a year on balance transfers. May mga ganon pa talaga. Hindi ko alam kasi again, wala akong credit card. Expert si Boss Jamie. So, ibig sabihin si Boss... Correct. Si Boss Jamie yung mga example ng mga taong very smart sa paggamit ng credit card. Yan. Ito, may mga smart about it eh. Sabi ni Ann Morales, ako, pag may credit card bills ako, I consolidate it to one credit card that offers 18 months interest free. Yun, ang dami nagsabi, balance transfer ang tawag doon. Ililipat mo sa ibang credit company yung utang mo, then maliit lang ang interest, sometimes zero interest. Sabi ni Dennis Villahermosa. Yan. Diba? Sabi ni Boboy Palino. Daming matatalino sa correct. Tayo lang palang bobo sa credit card partner. Sabi ni Boboy Palino, nakakatamad magbasa minsan kasi English, ang daming kemerut. Gets naman natin yung nakakatamad magbasa. Happy second wedding anniversary kay Mr. Kian Desabile and Miss Mara. Galing kay Bernard Laurejas. Yan. Happy wedding. Second wedding anniversary. At ang alam ko yung annual membership fee, pwedeng i-waive yun. Na-waive din yun. Good morning sa Zulueta family. Hello kay Pearly. Yan. Salamat po sa lahat ng mga present sa ating FB Live. Marami ba tayong visitors? 330,000. Uy. Yan. Tapos sa Love Radio Manila ay 500,000. Ganyan. May nag-offer ng gano'n. Cash advance a credit card for 250K. Ang laki nun
As ang interest niya, 0.49% lang for 36 months. Oh. So kung meron kang 4 na credit card tapos pinautang ka ng meron kang 1 milyon. Diba? Kailang interest nun, 500,000 tapos Lord. Sabi ni Aline Samonte, pag kulang ang pambayad mo, wag nyo pong bayaran yung half ng utang sa card. Mag-minimum payment ka lang as indicated in the statement. Mas maliit ang penalty fee mo. Oh, may ganon. Sabi naman ni Jackson Jangayo Jr., number 1, wag umutang. Save, and more save. Pwede naman bumili sa sale, hindi mawawala yon. And there are other ways basta wag tuutang. Yan. Ang bilis lang kasi talagang sabihin ng wag umutang eh. Ako, andali ko sabihin, wag kang uutang, ganyan. Pero kapag kasi wala na, alam mo yun? Kapag ka na talaga, kailangan mo na talaga, tas wala ka naman talaga, uutang ka talaga eh. Sino kaya sa mga kaibigan natin ang walang utang? Hindi ko sure. Parang lahat meron. Parang lahat meron, no? Lahat may utang. Kahit nga yung mayayamang company na akala natin talaga, di ba, multi-billion yung business nila. Pero may utang din sila. And actually, kasi kailangan siya. Parang di ba, it's also a Kailangan sign. mo siyang gawin. Oo, parang it's also a sign na good yung company mo kapag ka may credit card utang ka. Or may loans ka, parang ganun. May mga ganung meron. Hindi ko rin sure. Magtanong po kayo sa expert. At hindi kami yon. At exit na po kami kasi ito na naman, daldal na naman ang daldal. Hindi na na-notice, alas 9 na naman pala. O mamaya, kwento na naman ng Mahiwagang Burnay. Thanks everyone. See you later.